Ang Department of Justice iginiit na nasa kustodiya ng Czech Republic si former Ako Bicol Party List Representative Elizalde. Si Secretary of Justice Vida naman pinabulaanan ng mga pagdududa na hindi umano totoo ang pagkakaaresto sa dating mambabatas. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Department of Justice na may katotohanan na ang impormasyon na sa kustodiya na ng bansang Czech Republic si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa isinagawang pulong balita ng naturang kaguran ngayong araw, pinabulaanan mismo ni Justice Secretary Frederick A. Vida ang mga pagdududa at pahayag nagsasabing hindi totoo ang pagkakaresto sa dating mambabatas. Git niya, mayroong katotohanan na nasa kustodiya na ng naturang bansa si former Congressman Zaldico kung kaya't kinukumpirma rin anya ng Justice Department ang patungkol sa nabanggit na ulat. Ito'y kasunod ng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hawak na ng otoridad ng Czech Republic ang kustodiya sa akusadong si Zaldico. Nais kong pabulaan ng mga may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang accused na si former Congressman Zaldico. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief. It's a factual setting na doon kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng kalihim na nasimula na ng pamahalaan ng bansa ang pagproseso upang maibalik patungong Pilipinas ang dating mambabatas na haharap sa iba't ibang mga kaso. Okay, pangalawang gusto kong kumpirma. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Ito'y nagsimula na last year pa, no? Nung lumabas yung mga arrest warrant niya dun sa kanyang mga kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, no? Ibinida naman ni Justice Secretary Vida na kumpiyansa ang ahensya na tama ang tinatak na direksyon ng gobyerno sa pagproseso sa kaso o sitwasyon ni former Congressman Zaldico. Pinag-aaralan na anya ang mga legal na opsyon na maaaring gawin ng pamahalaan para makamit ang layon na maibalik ng Pilipinas ang dating mambabatas. Kinakailangan raw kasi itong mangyari upang maiharap sa korte ng Sandigan Bayan kung saan siya ay kinasuhan ng malversation of public funds through falsification, graft at iba pa kaugnay sa manumalyang flood control projects. Confident po ang Department of Justice na tama po ang prosesong ginagawa natin. No, marami po may mga options po tayo, legal options sa ginagawa para mapabalik siya. Isa po tayo ng layunin. Ang ating mahal na Pangulo nagsalita na. Ang sambayan ng Pilipino nagsalita na. Gusto nating mapabalik ang akusadong si former Congressman Zaldico sa Pilipinas. Diba? Iisa ang ating layunin. Masundin natin yung legal process na kailangan siyang humarap sa mga kasong siya'y nasasaktan. So may 3 siyang arrest warrant, no? Mula sa Sandigan Bayan. Ito ay kailangan niyang kaharapin at kailangan natin siyang maibalik sa Sandigan Bayan para maharap niya yung mga kaso kung saan siya'y nasasaktan. Tiwala ang Department of Justice na may babalik sa Pilipinas ang kustodiya sa akusadong si Zaldico, ngunit aminadong hindi pa sigurado kung kailan ang tiyak na petsa. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.